kong ito. Ginamot siya sa inyong ospital, nakagastos na kami ng sobrang pera, at ngayon, tingnan mo siya. Ang inyong ospital ngayon ay dapat at magbigay sa akin ng paliwanag. Huwag magmadali. Ang doktor na gumamot sa kanya ay babalik din. Titiyakin ko na magbibigay siya ng paliwanag. Vice Decano, kumusta na? Ako ang nagtatanong sa iyo kung ano ang nangyayari. Ang pasyenteng ito ay uminom ng gamot na inireseta mo. Siya ay nasa hindi matiis na sakit ng tiyan. Mamamatay siya sa sakit. Kailangan mong ayusin ito agad. Ang bagay na ito, kung hindi, kung maaapektuhan ang reputasyon ng ospital, sa palagay ko ang iyong posisyon bilang direktor, hindi na magiging ligtas. Huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng tao para kunin ang gamot. Hayaan mo munang tingnan. Anak, uminom ka ng tubig. Sinabi ko sa inyong lahat dahil sa aking kakayahang medikal. Paano magkakaroon ng problema? Nagkakagulo sa wala. Xiaobo, ano ang problema? Eksaktong gaya ng sinabi ni Old Liu. Nagdulot ito ng distensyon ng tiyan. Hindi ito nangyari dati. Ano ang dapat naming gawin? Anong eksaktong gaya ng sinabi ni Old Liu? Puro kalokohan siya. Kahit bulag na ardilya, ay nakakahanap ng mani paminsan-minsan. Normal lang na magkaroon ng mga episode ang pasyente, di ba? Ikaw na peking doktor. Kung may mangyari sa anak ko, kung magkaroon siya ng anumang aksidente, idedemanda kita hanggang mamatay. Idedemanda ko ang ospital na ito hanggang mabangkarote. Aking anak. Anong kasalanan ang nagawa mo? Sa murang edad, itong huwad na doktor ay nagdulot sa kanya na maging ganito. Lahat. Tingnan ninyo, pinapatay ng Renshin Hospital ang mga tao. Ginawa nilang ang aking anak na maging ganito. Zhang Jian, halika rito. Anong klaseng direktor ka? Bakit hindi mo siya magamot? Kung talagang hindi mo siya magamot, ibalik mo sa akin si Old Liu. Vice President, maniwala ka sa akin. Kung hindi ko siya magamot, tiyak na hindi rin magagawa ni Old Liu. Huwag kang mag-alala. Nalaman ko na. Isang kilalang eksperto sa medisina sa buong mundo, Profesor Gu Jianhua. Dinala niya ang kanyang profesional na koponan at bumalik sa bansa. Nasa provincial hospital siya. Pupunta ako at aanyayahan siya. Garantisadong gagaling ang sakit na ito. Yang Liu Yicheng na iyan, walang kwenta. Kahit ako hindi magamot ang mahihirap na kaso, paano niya magagawa? Ba? Nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ako. Dalhin mo ako sa provincial hospital para iligtas ang aking sanggol. Wala akong pakialam. Huwag mo akong subukang lokohin. Pakiusap. Iligtas mo ako. Iligtas ang aking anak. Miss, huwag kang magpanik. Huwag kang magpanik. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Ako. Malubhang pagdurugo. Dapat ihinto agad ang pagdurugo. Kung hindi, nanganganib ang kanyang buhay. Ate, maaari mo ba akong tulungan? Salamat. Umalis. Huwag kang mag-alala, Binibini. Ang karayom na ito ay pansamantalang titigil sa pagdurugo. Hindi ito makakasama sa sanggol A. Tumigil na talaga ang pagdurugo. Ang matandang ito ay isang himalang doktor, kahanga-hanga. Tara, pumunta tayo sa ospital. Dahan-dahan. Bilisan, ang babae ay dumudugo ng malala. Dalhin siya sa emergency operating room. Ayos na ngayon. Hoy, Sino ang bulag? pasensya. Matandang mangmang. Wala pa ring balita tungkol kay Dr. Liu. Pumunta ako sa Renshin Hospital. Nagtanong-tanong ako. Lahat sila umiwas na pag-usapan si Dr. Liu. Pumunta rin ako sa bahay niya. Nalaman kong naibenta na niya ang kanyang bahay. Ngayon, wala nang impormasyon, kahit ano. Professor Gu, kumusta na si Ji Xiang ngayon?
Hindi posible ang operasyon. Napakasama ng kanyang kalagayan. Isang bakal na baras ang tumagos sa kanyang buong dibdib. Nasira ang pangunahing arterya. Kapag hinugot ang baras, sasabog ang daluyan ng dugo. Si Gi Xiang ay mamamatay agad. Sinasabi mo bang hintayin na lang natin siyang mamatay? Maaari ko siyang panatilihing buhay ng 2 o 3 araw pa. Yan na ang pinakamagagawa ko. Kung may kakayahan ka, maghanap ka ng iba. Direktor, kung may mangyari kay Ji Xiang, ang pinakamayamang tao ay titigil ng kanyang sponsorship para sa atin. Matatapos na ang ating ospital. Ang tanging paraan ngayon ay hanapin si Dr. Liu at umasa sa kanyang body golden needle. Tiyak na maililigtas nito si Ji Xiang. Pero, Dr. Liu, nasaan ka ngayon? Bilisan, bilisan, bilisan. Bilisan mo. Ha! Body golden needle. Sandali, teka, itong pasyente, saan siya galing? Isang matandang lalaki, mga 60 taon, tumulong na dalhin siya rito. Yung matandang lalaki? Kakaiba. Ang buntis ay may sintomas ng matinding pagdurugo. Pero sa ngayon, stable ang posisyon ng sanggol. Siguro dahil iyon sa gintong karayom. Yung matandang lalaki ay dapat ang maalamat na si Dr. Liu. Yung body gintong karayom ay sa kanya. Magaling, naligtas ang ospital natin. Tara, umalis na tayo. Xiao Jian, anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihing tungkol sa batang iyon. May problema ba sa kanyang sakit? Dalhin mo ako pabalik ngayon din at tingnan ko. Ikaw ang titingin? Sino ka ba sa tingin mo? Kung hindi ko kayang ayusin, Tutulungan kitang ayusin iyon. Sumama ka sa akin ngayon, hindi pa huli. ayusin? Kalokohan. Sasabihin ko sa iyo. Pumunta ako dito para makita si Dr. Gu ngayon. Si Dr. Gu ay isang nangungunang doktor na sinanay sa ibang bansa. Umalis ka sa harap ko. Uy, Xiao Jian, makinig ka sa akin kahit isang beses lang. Yung doktor na taga ibang bansa, hindi siya makakarating sa tamang oras. Tigilan mo na ba? Kung hindi siya dumating dahil pinahinto mo ako, sinusubukan mo ba akong patayin? Sasabihin ko sa iyo, kung may mangyari, ikaw ang uunahin ko. Ako? Paano ko na naisinasaktan ka? Ah, tama. Tingnan mo itong reseta. Sundin mo. Ang sakit ng batang iyon ay gagaling. 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 Xiao Jian, pagsisisihan mo ito. Pagsisisi? Kung naniwala ako sa kalokohan mo, iyon ang talagang pagsisisihan ko. Zhang Jian, paano ako naging bulag upang turuan ang isang walang utang na loob na tulad mo? Turuan mo ako ng ano. Yang mga lumang bagay mo ay walang silbi. Ako na ang department head ngayon. Ikaw ay isang ordinaryong doktor na nagpapakasasa na lang. Mas may kakayahan ako ng 100 beses kaysa sa iyo. Lahat ng meron ako ngayon, kinita ko sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan. Kaya, tigilan mo na ang pagmamayabang. Naintindihan mo? Bastos. Anong kaya mong gawin? Kung hindi kita nirekomenda sa direktor ng ospital, paano ka naging department head? Matandang bastos, hinahanap mo ito. Tumigil ka diyan. Ginoo, ikaw ba si Dr. Liu Yicheng? Galing sa Renshin Hospital? Ako si Liu Yicheng. At ikaw? Mahusay na manggagamot. Hinahanap kita kung saan-saan. Hindi ko akalain na nandito ka lang. Nasa harap ko lang. Swerte ko ito. Isa lang akong matandang tagalinis ng kalsada. Bakit mo ako hahanapin? Sobrang humble mo. Hayaan mong magpakilala ako. Ako si Shen Huaichuan, direktor ng Provincial Hospital. Ngayon, ang anak ng pinakamayamang tao, si Mr. Xiang, na aksidente. Nasa bingit na ng kamatayan. Alam kong magaling kang doktor. Gusto sana kitang hilingin na pumunta sa ospital namin at gamutin siya. Sabihin mo ang iyong bayad, kahit anong gusto mo. Director Shen, ang Provincial Hospital ay isang ospital na nangunguna sa buong bansa. Puno ito ng mga eksperto. Kung hindi nila magamot ang isang sakit, paano ko magagawa? Sa totoo lang, Professor Gu, hindi nila mailigtas si Mr. Xiang. Ikaw na lang ang pag-asa namin ngayon. Pero ako, hindi na ako doktor.
Ako, mahusay na manggagamot na si Liu. Narinig ko na ang iyong mga kakayahan. Sa larangan ng medisina, dapat ay itinuring ka na bilang isang nangungunang autoridad noon pa man. Director Shen, huwag kang magalit sa sasabihin ko. Ang kakayahang medikal ng matandang ito, kung gusto niyang maging nangungunang autoridad, mas mabuting ipanganak siyang muli at mag-aral muli ng medisina. Saan ka galing? Bakit mo pinagdududahan ang kakayahan ni Dr. Liu? Director Shen, ako, si Zhang Jian, pinuno ng departamento ng District Hospital. Ang mga kakayahan ng matandang ito, alam ko ang mga ito sa loob at labas. Siya ay isang parasito lang sa Renshin Hospital, nagpapadala lang sa agos ng buhay. Pinaalis na namin siya. Ha? Bakit ka pumunta sa provincial hospital namin ngayon? Ano ang layunin mo? Director Shen, ang ospital namin kamakailan ay nagkaroon ng isang pasyenteng emergency. Gusto naming hilingin kay Professor Gu na pumunta at tingnan. Ganun ba? Ibig sabihin, ikaw, Director Zhang, hindi rin ganoon kagaling kung kailangan mong magmakaawa sa ospital namin. Kailangan mong pumunta sa amin para humingi ng tulong. Noong panahon na nagpraktis si Dr. Liu, hindi ko narinig na siya ay kailangang pumunta sa ospital namin para humingi ng tulong. Director Shen, aksidente lang iyon. Dahil lahat iyon sa miyembro ng pamilya na nagulo ang mga bagay. At talaga, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Ang kakayahang medikal ng matandang ito, maaari mo siyang hilingin na gamutin ang sipon o ano, at sapat na siya. Pero para sa malubhang sakit tulad ng kay Mr. Xiang, talagang hindi niya kaya. Tiyak na hindi niya magamot iyon. Sa palagay ko, itapon na lang itong manloloko. Ha? Zhang Jian, hindi ka man lang karapat-dapat maging doktor. Wala ka man lang kahit pangunahing moralidad na dapat taglayin. Tinanong kita, si Himalang Dr. Liu ba ang iyong master o hindi? Peking Master, isang taong puro sermon lang. Mas mahina pa ang galing niya sa medisina kaysa sa akin. Anong karapatan mong maging master ko? Tumahimik ka. Tama na ang usapan natin. Dr. Liu, sa ngalan ng buong provincial hospital, nakikiusap akong makialam ka. Kung may mangyari kay Mr. Xiang, magagalit ang pinakamayamang tao. Hindi makukuha ng provincial hospital ang investment. Maliit na bagay pa iyon. Kung magsara ang buong ospital, maraming pasyente ang mawawalan ng pupuntahan. Iyon ay malaking problema. Sige, Director Shen. Dahil pinagkakatiwalaan mo ang matandang ito, sige, sasama ako sa iyo upang tingnan. Magaling? Alam ko na si Dr. Liu ay laging iniisip ang kapakanan ng mga pasyente. Hindi niya kayang panoorin ang mga pasyente na mamatay ng walang dahilan. Sige, tara na. Tigil! Matanda, kahit ang nangungunang National Medical Team na pinamumunuan ni Professor Gu ay nagsabing walang lunas. Sa iyong kalawang nakakayahan, magagamot mo ba ito? Tama na. Mga guwardiya, ilabas ang walang utang na loob na ito dito. Matanda, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ngayon ay isa ka na lang tagalinis ng kalye. Wala ka ng lisensyang medikal. Kung papatayin mo ang isang tao, sino ang mananagot? Ikaw o ang buong provincial hospital? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung magkaroon ng anumang problema, ako, si Shen Huaichuan, ang aako ng buong responsibilidad. Si. Oy, pakawalan mo ako! Shen Huaichuan, pagsisisihan mo ito. Kung papatayin mo ang isang tao, tapos na kayo. Dr. Liu, pagkatapos mong gamutin si Mr. Xiang, bakit hindi ka na lang manatili sa aming provincial hospital? Tamang-tama lang. Ang aming ospital, kailangan pa ng isang vice-presidente. Tingnan muna natin ang pasyente. Sige. Dr. Liu, Dita Lang. Presidente Shen, ito ang emergency ward. Paano mo basta-basta madadala ang isang tao dito? Ito ay si Dr. Liu, nakaka-retire lang mula sa Renshin Hospital. Gusto ko siyang hilingan na tulungan ako gamutin si Xiang Nan. Oh, Presidente Shen, akala ko nagdala ka ng isang kahangahangang tao. Sa totoo lang, galing lang sa maliit na ospital, isang retiradong matandang lalaki. Ano naman kung retirado siya? Nagtitiwala ako sa kakayahan ni Dr. Liu. Tiyak na mapapagaling niya si Xiang Nan. Isang hindi kilalang doktor na tulad nito. Isang maliit na doktor mula sa maliit na ospital. Anong kakayahan ang meron siya? Professor Gu, ngayon, maaaring tumabi ka. O pumunta agad sa operasyon at gamutin si Xiang Nan. Kung hindi, tigilan mo na ang walang kabuluhang usapan dito upang hindi makagambala sa paggamot ni Dr. Liu. Xiao Nan.
Ano ang kalagayan ng aking anak? Mr. Xiang, ito si Dr. Liu. Ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay napakahusay. Tunay na isang doktor na may himala. Ngayon, espesyal ko siyang inanyayahan upang gamutin si Xiang Nan. Ikaw, kaya mo bang gamutin ang aking anak? Doktor na may himala? Isang retirado lang. Matandang lalaki na marunong lang magwalis ng kalye. Nagwawalis nga ako ng kalye. Ngunit bago ako nagwalis ng kalye, nagtrabaho ako sa Renshin Hospital sa loob ng 40 taon. Mr. Xiang, si Dr. Liu sa Renshin Hospital ay may napakagandang reputasyon. Ang bawat pasyenteng ginamot niya ay ganap na gumaling ng walang exception. Renshin Hospital ay hindi naman isang top-tier na ospital. Gayunpaman ako, nagtapos mula sa isang prestihiyosong universidad. Nakakita ako ng hindi mabilang mga mahirap at bihirang kaso. At ako, hindi maglalakas loob na mag-claim ng 100% na antas ng paggaling. Sino ka ba sa tingin mo? Ako, hindi kailanman nag-aral sa ibang bansa. Dahil wala ka, paano ka nagsasalita ng napaka-arugante? Ngunit, nakikilala ko ang mga halaman sa edad na 2 taon. Naggigiling ng karayom sa 5, nag-apprentice sa 10 upang magkita ng mga pasyente. Sa 30, lumikha ako ng sarili kong paraan ng diagnosis. Sa 40, nakatikim ako ng daan-daang halaman at ngayon, mayroon akong halos 50 taon ng klinikal na karanasan. Hanggat ang pasyente ay may hininga pa, gagawin ko ang aking makakaya upang hilahin siya mula sa mga pintuan ng kamatayan at ibalik siya. Oh, magaling ka talaga magsalita. Alam nating lahat, ang acupuncture at Max Sebastian ay isang daya para lokohin ang mga tao. Kung dayaman o hindi, kailangan mong hayaan akong tingnan. Mr. Xiang, hayaan natin si Dr. Liu na subukan. Kung kahit si Dr. Liu ay hindi siya mapagaling, malamang na ang buhay ni Mr. Xiang ay tahimik. Sino ang nangangahas na sumpain ang anak ko? Sinasabi ko sa inyong lahat, kahit sino pa kayo, basta mapagaling ninyo ang anak ko. Kayo ay magiging mga panauhing pandangal ng pamilya Xiang. Anumang benepisyo ang gusto ninyo, maaari ko kayong bigyan. Pero kung hindi ninyo mapagaling ang anak ko, kayo ay lahat magbabayad ng inyong buhay para sa kanya. Matandang mangmang, halos namamalimos ka ng kamatayan. Ang bakal na nasa loob ni Mr. Xiang ay pumipiga na ng maraming mga ugat. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng ito, kapag hinugot na ang bakal, tiyak siyang mamamatay. Matandang banal na Dr. Liu, may natagpuan ka ba? Hindi naman na matanda ka, baka nakatulog ka? Naiintindihan ko na ang kalagayan ni Mr. Xiang. Ang bakal ay pumasok sa isang di karaniwang lugar. Bagamat naiwasan nito ang mga organo, pumiga ito ng mas maraming mga ugat. Kapag inalis na ang bakal, si Mr. Xiang ay dadugo nang hindi mapigilan at biglang mamamatay. Si Dr. Liu ay talagang isang banal na doktor. Sa ilang tingin lamang, alam na niya ang dahilan. Ano kung alam niya? Baka kayong lahat ay sinabi na sa kanya ang diagnosis kanina. So, Dr. Liu, may paraan ka ba para gamutin siya? Ano ang magagawa niya? Ang aking koponan ay may mahigit 20 dayuhang eksperto. Nagtrabaho kami araw at gabi sa loob ng mga araw. Nag-aral ng libu-libong surgical approaches, pero wala ni isa ang nagtagumpay. At siya? Ano ang kwalifikasyon niya? Banal na doktor. Hindi naman pala ganoon kahusay. Chairman Xiang, tulad ng sinabi ni Dr. Gu, ang kalagayan ni Mr. Xiang ay tila talagang walang pag-asa. Gayunpaman, ang 9-turn body meal ay maaaring malutas ito. Siya ay malubhang nasugatan? Maaari bang gamutin ito ng 9 na ikot na body karayom? Kahit na ang paraan ng paggamot ay napakahirap at ang oras ng paggaling pagkatapos ay magiging napakatagal din, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang buhay ay wala sa panganib. Mabuti. Dr. Liu, kung talaga mong magagamot ang aking anak, kahit anong gusto mo, maaari kong ibigay sa iyo. Ang pagpapagaling sa may sakit at pagliligtas ng buhay ay aming tungkulin bilang mga doktor. Wala akong gustong anuman. Ikaw, sa iyong mga kasinungalingan, binibitiwan mo lang ang mga ito nang hindi namumula o humihinto. Ang aking guro ay ang dekano ng Pambansang Kolehiyo ng Medisina. Isang operasyon tulad ng kay Ginoong Xiang, kahit siya ay hindi mangahas gawin. Ikaw? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan?
Ang dahilan kung bakit hindi ka nangangahas na operahan ay simpleng na ang bakal ay pumiga sa maraming mga daluyan ng dugo. Kung lahat ng mga daluyan ng dugo ay hindi mapigilan at kahit isa ay makaligtaan, ito ay maaaring maging sanhi kay Ginoong Xiang na mamatay agad. Tama. Ang bakal ay pumipiga sa mga daluyan ng dugo. Hindi mabilang na malalaki at maliliit. Kung kapag binubunot ang bakal, kung may kahit kaunting pagkakamali, kung kahit isang daluyan ay hindi kontrolado, lahat ng mga daluyan ng dugo ay sasabog na sapat upang pumatay. Dr. Liu, mayroon ka bang talagang paraan upang kontrolin ang lahat ng mga daluyan ng dugo? Presidente Xiang, para sa isang kaso tulad ng kay Ginoong Xiang, para sa isang siruhano na nag-aral sa ibang bansa, maaaring medyo mahirap. Ngunit para sa amin sa medisinang Chino, ito ay karaniwan. Napakasimple. Hanggat kami ay nagtutusok ng karayom sa paligid ng sugat ng pasyente, harangin ang mga daluyan ng dugo. At pagkatapos sa pinakamabilis at pinakamaikling panahong bunutin ang bakal, maaari naming mabawasan ang pinsala ng bakal na pangalawang pinsala sa katawan at iligtas ang buhay ng pasyente. Magsagawa ng acupuncture. Matanda, saan mo nakuha ang ganyang tiwala? Ano ang nagpapaisip sa iyo na ang ilang karayom ay makakasara sa lahat ng mga daluyan ng dugo? Kung bumibigay na ang iyong mga mata at makaligtaan mo ang isa, ang buhay ni Mr. Xiang, sa tingin mo ba makakaligtas siya sa ikalawang subok? Dr. Liu, gaano ka kumpiyansa? Talaga, tama si Dr. Gu. Kung ako ay 10 taong mas bata, sigurado ako ng 100%. Ngunit ngayon, 70% pa rin ako. 70%? Magaling! Si Xiang Nan ay naligtas. Magaling. Mr. Xiang? Ipagawa kay Dr. Liu ang acupuncture kay Xiang Nan ngayon at pagkatapos ay tanggalin ang rebar. Sandali, huwag mo itong bunutin. Mr. Xiang, may isang bagay na hindi mo alam. Ang paggamit ng gintong karayom para isara ang mga daluyan ng dugo ay bihirang gawin. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng maagang pagputok ng mga daluyan. Pagkatapos, Ito. Tama iyan. Ang mga daluyan ng dugo ng katawan ay talagang komplikado. Higit pa rito, ang sugat ni Mr. Xiang ay malapit sa puso. Kung hindi natin ilalapat ang mga karayom, manonood ka lang ba kay Mr. Xiang mamatay sa harap ng iyong mga mata? tigilan mo ang pananakot. Mr. Xiang, sa aking aktibong paggamot, ang kalagayan ni Xiang Nan ay naging stable. Marami tayong oras upang makahanap ng ibang solusyon. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaari tayong pumunta sa ibang bansa para sa paggamot. Sa tingin mo ba, may sapat na oras? Mr. Xiang, huwag nang magdalawang isip pa. Xiang Nan. Mr. Xiang, dapat kang magpasya ngayon. Sa kalagayan ni Mr. Xiang, kung hindi tayo magsimula ng acupuncture, tanggalin ang rebar, nangangamba ako. Ang kanyang buhay ay nasa panganib. Mr. Xiang. Ako, Liu Yicheng, ginagarantiya sa iyo, kung hindi ko siya magamot, ibibigay ko ang aking buhay bilang kapalit. Sige, magtitiwala ako sa iyo ngayon. Pero sinasabi ko sa iyo, kung may mangyari sa anak ko, ikaw, at ang buong ospital na ito, hindi na kailangang umiral. Bilisan mo, umalis ka na. Hindi ako makapaniwala. Kaming nakatanggap ng propesyonal na edukasyong medikal sa ibang bansa, mga espesyalista at propesor, hindi makakapantay sa isang matandang pekeng doktor mula sa liblib na ospital.
Wala talagang dugo. Mahusay. Gumana ito. Kaya ito ang maalamat na. Siyam na ikot, nakarayom ng body. Talagang nakakamangha. Minsan akong nagbasa sa isang sinaunang aklat ng medisina tungkol sa 9-turn body needle. Ang nagsasagawa ay dapat gumamit ng mga karayom na pilak upang isara ang Shenkwe, Shawan, Juke at iba pang pangunahing meridian upang ihinto ang lokal na daloy ng dugo. Ang teknik na ito ay napakahirap and nangangailangan ito na ang nagsasagawa ay maging masusi at may malalim na pag-unawa sa anatomiya ng tao. Ang isang maliit na pagkakamali at ito ay nakapipinsala. Narinig ko na ang sikretong teknik na ito, ang 9-turn body needle, ay matagal nang nawala. Hindi ko inaasahan na si Dr. Liu ay nakapag-master nito. Talagang isang doktor na himala. Kahit ang nawalang sikretong teknik na ito ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Imposible iyan. Ilang gintong karayom. Paano nila maiisara ang ganito komplikadong network ng mga daluyan ng dugo? Iyan ay lampas sa kakayahan ng tao. Imposible. Professor Gu, sinabi ko sa iyo nung una pa na ang kakayahang medikal ni Dr. Liu ay walang kapantay, lampas ito sa iyong imahinasyon. Si, basta magtagumpay siya. Anumang hiling ni Dr. Liu ay tiyak kong tutuparin. Bukod dito, housing. Ang 10 bilyong pamumuhunan sa ospital dat ibibigay ko ang bawat sentimo. Mula ngayon, lahat para sa panlalawigang ospital ay aking personal na aasikasuhin. Salamat, Pangulong Xiang. Siya lang ay isang retiradong matandang lalaki mula sa wasak na ospital. Paano siya? Alam ko na. Ilang mumurahing karayom. Paano nila hinarang ang daming ugat? Kahit hinarang mo sila, ano naman? Ang puso ay nawalan ng dugo ng matagal. Walang makakapagligtas sa kanya ngayon, kahit isang Diyos. Siyang nan, ang anak ko, Ji, Xiang, huwag niyo nang istorbohin si Dr. Liu. Shen Huai Chuan, ano ang sinabi mo sa akin? Pinatpat mo ang dibdib mo at sinabing siya ay isang himalang doktor. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi ako nagsinungaling sa iyo, Ji Xiang. Kailangan mong maniwala kay Dr. Liu. Kaya niyang ayusin ito. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ano ba ang sinabi ko? Yung manggagansyo mula sa institute ay pumatay talaga ng isang tao. Ito ang nakukuha mo sa pagiging matigas ang ulo. Ngayon, nakahiga dito ay isang bangkay. Kawawang Ji, Xiangnan. Napakatalino na binata. Namatay sa kamay ng isang manggaganso na tulad mo. Tama na. Magpakuha kayo ng mga tao rito. Itong tatlo, ang mga pumatay sa aking anak, arestuhin sila. Tigilan mo yan. Isa pang karayom. Ayaw mo bang masira ang lahat ng trabaho? Ji Xiang, gusto mo bang iwan ang iyong anak na walang malay magpakailanman? Ikaw na manggagancho. Bitawan mo ang anak ko ngayon. Kung hindi, puputulin kita. Ji Xiang, pakiusap, huminahon ka. Lumayo ka sa daan ko. Direktor! Direktor! Papatayin kita. Gising na siya. Paano nangyari iyon? Xiangnan? Gising ka na. Xiangnan? Tatay, gising ka na. Magaling. Napakalaking sugat, atake sa puso. Paano siya makakabawi? Ang atake sa puso ay sanhi ng baradong meridian. Kapag tinanggal ko ang mga karayom ng acupuncture at binukalan ang buong katawan, natural siyang gagaling. Tagapangulong Xiang, ang anak mo ay nasa kasagsagan ng kanyang buhay. Ang paggaling ay isang usapin lamang ng oras. Tatay, ayos na ako ngayon. Xiangnan, binabati kita. Hindi ko akalain na si Dr. Liu ay alam pa ang nawawalang lihim na teknik na iyon. Talagang hindi ako nagkamali ng tiwala. Dr. Liu, pasensya na. Mali ang akala ko sa iyo kanina. Salamat sa pagbabalik tatag ng mga bagay.
Mula noong aksidente ng aking anak, araw-araw ay parang may dala akong 1,000 libra. Hindi ako makakain o makatulog ng maayos. Ngayon, salamat sa iyo. Iniligtas mo ang buhay ng aking anak. Ikaw ay tunay na isang doktor na himala. Hindi ako karapat-dapat sa ganyang papuri. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang pagpapagaling sa may sakit at pagliligtas ng buhay ay tungkulin ng isang doktor. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Hindi. Iniligtas mo ang buhay ng aking anak. Ikaw ang pinakamalaking benefactor ng aming pamilya. Ang paggamot na ito ng Chinese medicine ay kakaiba. Baka talagang makapatay ito ng tao? Baka isang panandali ang paggaling bago mamatay? Tumahimik ka. Tigilan mo ang pagsumpa sa aking anak. Kumalma ka, Sir Xiang. Ang ganitong uri ng tao, wala nang kailangan sabihin sa kanya. Itaboy mo na lang siya. Professor Gu, maari ka nang umalis. Ipinapahayag ko, ang ating kooperasyon ay tapos na. Ano ang tungkol sa bayad sa konsultasyon namin? Bayad sa konsultasyon? Nagpagaling ka ba kay Xiang Nan? At lakas ng loob mong humingi ng bayad? Iyan ay hanggang sa pangarap lang. Siya, hintay ka lang. Siya. Isang mahusay na manggagamot. Tumutulong sa mundo at nagliligtas ng mga tao. Ako, Xiang Donglai, humahanga sa iyo. Tungkulin ko. Ito ay 20 milyong dolyar na bayad sa konsultasyon. Hindi. Malaking pabor ang ginawa mo para sa aming pamilya, Xiang. Ito ay mula sa aming pamilya, maliit na tanda ng pasasalamat. Dr. Liu, dapat mong tanggapin ito. Hindi. Ito ay sobrang daming pera. Talagang hindi ko ito matanggap. Paano naging sobra? Iniligtas mo ang buhay ng aking anak. Ako, sa tingin ko, ay kulang pa ito. Hindi. Talagang hindi ko ito maaaring kunin. Ang paggamot sa may sakit ay tungkulin natin pagkatapos ng lahat. Pero, Ginoong Xiang, mayroon ka bang 100 dolyar? Uwa. Meron akong 300 dolyar dito. Sandali lang. Ito ay sa iyo. Ano ito? Ito ang aking bayad sa konsultasyon. Ha. Sir, ikaw ay tunay na mabait at mahusay. Ikaw ay tunay na nangungunang manggagamot sa bansa. Dr. Liu, gusto mo bang manatili? Gusto kong maghanda ng piging para sa iyo ng personal. Hindi din, Shen. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan. Ang pasyente sa Jiangjian ay talagang ikinababahala ko. Kailangan kong bumalik at tingnan siya. Magkita na lang tayo sa ibang araw, sa susunod na pagkakataon. Sige, aalis na ako. Paalam. Dr. Liu, Kailangan nang umalis. Dr. Liu, Jiang Jian. Ikaw, doktor na walang kwenta, nagreseta ng maling gamot. Gusto mo bang patayin ang anak ko? Hoy, may tao ba? Mayroon bang tatayo para sa atin at makakuha ng hustisya? Vice Decano. kaya sa wakas nagdesisyon ka ng bumalik? Ngayon, ang buong ospital ay nasa gulo dahil sa mga pagkakamali mo, malapit ng mabaliw. Saan ka nang galing ngayong mga panahon na ito, ha? At yung eksperto na hiniling ko sa iyo na hanapin? Yung eksperto, siya. Abala siya at hindi nakarating. Ano? Hindi ko kasalanan. Yung matandang Liu, pinigilan niya ang eksperto. Dad, wala akong kinalaman diyan. Liu Yicheng. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, matandang gago, hindi pa kita hinahabol. At naglakas loob ka pang pumunta dito. Anong ginagawa mo? Dekano, pumunta ako para tingnan ang batang iyon. Kumusta siya? Ano ang lagay niya ngayon?
buntong hininga. Wala kang pakialam diyan. Pasente ko iyan. Xiaobo, tulong! Mamamatay na ang anak ko. Direktor, hayaan mo lang akong tumingin. Pakiusap. Hindi. Direktor, ano ang kaya niyang gawin? Wala siyang alam, matandang lalaki. Paano kung saktan niya ulit ang pasyente? What? Zhang Jian, ito ba ang panahon upang sabihin iyon? Ang kalagayan ng batang iyon, kung magtatagal pa tayo, kung may magkamali, kaya mo bang panagutan? Ako. Direktor, nagtatrabaho ako sa Renshin Hospital ng mahigit 40 taon. Nakikiusap ako. Hayaan mo lang akong makita ang batang iyon. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan, Direktor. Siya, ang pasyente ay kritikal na ngayon. Wala tayong pagpipilian, kundi makipagsapalaran. Dr. Liu, kailangan mong ibigay ang lahat upang mailigtas siya. Ito ay may kinalaman sa 60 taong pundasyon ng Renshin Hospital. Direktor, makatitiyak kayo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sige, umalis na tayo. Okay? Ang manggagamot ay narito. Paano ka nangangahas na magpakita ng mukha mo? Sinira ng iyong apprentice ang anak ko. Mga halimaw kayong lahat. Nasaan si Zhang Jian? Sabihin mo sa kanya na lumabas. Sabihin mo sa kanya na lumayas. Kung may mangyari man sa anak ko, kung siya ay nasaktan o mas malala pa, ipapabayad ko sa kanya ng kanyang buhay. Ikaw pala. Zhang Jian, anong uri ng sakit ang ginamot mo? Gumastos kami ng maraming pera sa paggamot at tingnan mo ang ginawa mo. Sinusubukan mo bang patayin ang buong pamilya ko? Pakiusap, huminahon ka. Ang iyong anak ay nasa ganitong kalagayan, ngunit kailangan mong manatiling kalmado. Dumating na si Dr. Liu Yicheng. Nandito siya, partikular na upang iligtas ang iyong anak. Sa bawat minutong pagkaantala mo, ang kanyang kalagayan lumalala ng 1 minuto. Ito ay isang kritikal na sandali. Tama po, ma'am. Pakiusap, hayaan ninyo akong makita ang bata. Kumonsulta ako sa maraming mga kaugnay na materyales tungkol dito. Ahem. Bibigyan ko kayo ng magandang resulta. Bakit ako maniniwala sa iyo? Naloko na ako dati. Ma'am, paano kung ganito? Kung hindi ko magamot ang iyong anak, maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa akin. Ngunit, kailangan mong bigyan ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong subukan. At bigyan din ng pagkakataon ang bata. Okay? Tama po. Sa ngayon, ang tanging makakapagligtas sa iyong anak ay si Dr. Liu. Si Liu Yicheng ay natanggal dati. Kaya ba niya? Malakas ang sakit na ito at hindi ito simpleng bagay. Isang matandang lalaki lang. Ako ang pinuno ng medical department. At kahit ako ay hindi ito kayang gamutin. Gusto niyang magpakitang gilas. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Hintayin niyo lang at makikita niyo. Depende ito sa presensya ng babaeng ito. Kung hindi siya kayang gamutin ni Liu Yicheng, hindi ba siya haharap sa mga kahihinatnan? Anong kinalaman namin diyan? Siya ang gustong magpakitang gilas. Hayaan mo na siya. Tama na, tumahimik kayong lahat. Hindi ba ninyo nakikita kung anong oras na? Sa ngayon, ang buong ospital natin ay dapat magkaisa. Kayo na nagsasabi ng mga salitang ito. Anong punto? Gusto ba ninyong isara ang ospital ng maaga? Ha? Miss, hindi na natin ito pwedeng ipagpaliban pa. Sige na nga. Kung hindi mo kayang gamutin ang anak ko, gagawin ko kayong lahat. Babayaran ninyo ng inyong mga buhay. Okay. Dean, maaari ba akong bigyan ng 2 katulong? Sige. Kunin mo ang 2 orderlies. Tara, ikaw, pigilan mo ang kanyang itaas na katawan. Huwag siyang hayaang gumalaw. Ikaw naman, pigilan mo ang kanyang ibabang katawan. Liu Yicheng, kailangan mong pagalingin siya. Aray? Hoy, tigil! Uy, tigil? Kailangan mong huminahon. Huwag mo siyang gambalain. Kritikal na oras ito. Anong klaseng walang kwentang paggamot ito? Tingnan mo ang anak ko. Sobrang sakit niya. Tigilan mo na yan ngayon din. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako.
kumalma ka. Sana hindi kita pinagkatiwalaan. Si matandang Liu na ito ay ang guro ni Zhang Jian. Siguradong katulad ng kanyang apprentice. Doktor na walang kwenta. Gusto niyang patayin ang anak ko. Oh! Aray! Aray! Ma, tulungan mo ako! Ikaw matanda, tigil mo yan. Doktor na walang kwenta. Aray! Naku. Sinabi ko sa'yo, pinayagan mo siyang gawin yan. Ang ospital na ito ay mababang karote maaga o huli. Sige, tumahimik ka. Ito ay kritikal na sandali sa paggamot. Walang istorbo. Aray! Masakit! Kayo na nagpapatakbo ng mamamatay tao na ospital na ito. Magsasara ito maaga o huli. Aray! Aray! Bitawan mo ako. Aray! Aray! Anak, Bata, huminga ka kasama ko. Malalim na paghinga. Ma! Dumighay ako! Mas gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na sumasakit ang tiyan ko. mabuti wala nang sakit. Dr. Liu, kanina lang, sobrang balisa ako. Talaga kang manggagawa ng himala. Pasensya na. Makinig ka. Pareho tayong magulang. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero, Dr. Liu, bakit ganito ang xiaobo natin? Ganito kasi yan. Dahil hindi stable ang emosyon niya. Liver qi stagnation. Ang stagnant qi ay nagdudulot ng pamamaga ng tiyan. Kailangan nating gumamit ng panlabas na puwersa upang mailabas ang stagnant qi. Ang sakit na ito ay may isa pang kakaibang katangian. Hindi siya pwedeng uminom ng kahit anong gamot. Kung uminom siya ng tabletas, lalala ang kanyang kondisyon. Kaya pala lumala si Xiaobo pagkatapos uminom ng gamot na inireseta ni Zhang Jian. Pagkatapos noon, lalo siyang naging malubha. Ito si Zhang Jian. Siya yung walang ingat na nagreseta. Ginawa niyang ang Xiaobo natin ay muntik nang makapasok sa pintuan ng impyerno. Hindi ako yon. Siya ang nagturo sa akin na gawin yan. Pambabastos kay Dr. Liu. Hindi ka karapat-dapat sa ganyang kabait na guro. Miss, pag-uwi ng bata, siguraduhing regular siyang kumakain at tulungan siyang kumalma. Sa dahan-dahang pag-aalaga, magiging maayos siya. Huwag kang mag-alala. Susundin ko ang iyong mga tagubilin. Old Liu, hindi ko akalain. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ang galing mo pa rin sa medisina. Hindi ka namin kayang mawala sa ospital. Kailangan mong bumalik at tumulong. Ang posisyon ng direktor, huwag mong hayaang kunin ni Zhang Jian. Ikaw na ang pumalit. Hindi. Dean, matanda na ako. Gusto ko lang ng lugar para gamutin ng maayos ang mga pasyente. Hindi ko talaga kaya ang maging direktor. Sobrang humble mo. Haha. Ang bait pa rin ng ating guro. Di ako na lang ang direktor. Tumahimik ka. Kahit hindi tanggapin ni Dr. Liu, hindi rin ikaw ang susunod. Ang sama ng ugali mo. Ipinapahayag ko ngayon din. Kinakansela ko ang lisensya mo sa medisina. EPND. Pinalayas ka sa Renshin Hospital. Lumabas ka! Labas! Labas! Sino ang mag-aakala? Sa kabila ng lahat ng oras na ito, bumalik ako sa Renshin Hospital. Mahal, sa buong buhay ko, ginagamot ko lang ang mga tao. Iyon lang ang tanging nais. Kung makakatulong ako sa isa pang tao, ako ay magiging kontento. Kumusta sino ito? Dr. Liu, ako ito. Ako ang direktor ng Provincial Hospital, Shen Huaichuan. Oh, Dean Shen. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Bueno, ang aming Provincial Hospital ay nagdaraos ng isang expert symposium bukas. Gusto kitang imbitahan na dumalo. Oh, nagdaraos kayo ng symposium, pero ako ay isang practitioner ng tradisyonal na Chinese medicine. Ano ang gagawin ko doon? Sa pagkakataong ito, lahat ay magtatalakay ng ilang mahihirap na kaso at susuriin ang mga ito. Ikaw ay napakahusay. Kung maaari kang magbigay ng lektura, iyon ang pinakamabuti. Sana hindi ka tumanggi. Pagkatapos ng lahat, ito rin ay tungkol sa pag-aaral sa isa't isa at pag-aambag sa medisina ng ating bansa. Okay, pupunta ako bukas.
Okay, paalam. Maligayang pagdating sa mga kagalang-galang na eksperto ng medikal na komunidad. Ngayon, tatalakayin natin ang mga hamon ng panganganak at pag-uusapan ng mga ito ng magkasama. Bilang karagdagan, inimbitahan ko rin isang espesyal na lektor upang magbahagi ng mga kaalaman sa amin. Ngayon, tanggapin natin Liu Yicheng, Dr. Liu. Sino itong lalaki? Wala akong maalala. Saang malaking ospital may ganyang tao? Hindi ko pa siya nakita dati. Mukhang mataas ang tingin sa kanya ng direktor. Pupunta siya para mag-lecture sa atin. Baka naman siya ay galing sa ibang bansa, eksperto o propesor. Magandang araw, mga kasamahan. Masaya ako ngayon na makipagtalakayan sa inyong lahat. Professor Liu, maaari ko bang itanong, saang ospital ka nagtatrabaho? Bakit hindi namin narinig ang pangalan mo? Hindi ako nagtatrabaho sa malaking ospital. Hindi rin ako isang malaking propesor. Ako lang ay isang doktor mula sa maliit na ospital, isang clinical na practitioner ng Chinese medicine. Dr. Liu, ang pinag-uusapan natin ngayon ay isang problemang pumapahirap sa medical na komunidad sa loob ng maraming taon. Ang kahirapan ng panganganak para sa mga buntis. Ang mag-imbita ng practitioner ng Chinese medicine para pag-usapan ng ano? Sinasabi mo bang ang pag-inom ng ilang herbal na gamot ay makapagpapanganak sa sanggol? Dean Shen, naiintindihan ko ang mga alalahanin ng lahat. Sa totoo lang, ang Chinese medicine ay hindi kasing makitid ng naisip ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa paggamot gamit ang mga halamang gamot. Ito ay may maraming iba't ibang paraan ng paggamot. Kaya, ang pamana ng maraming taon natural ay may halaga at diwa. Ayaw naming marinig ito. Ngayon, ang mga eksperto mula sa lahat ng larangan ay nagtipon upang pag-usapan ang isang mahirap na problema ng magkasama. Sa okasyong ito, para sa isang hindi kilalang doktor na magbigay sa atin ng lecture ay hindi talaga angkop, di ba? Dean Shen, mukhang lahat ay hindi talaga interesadong makinig. Baka hindi na ako dapat mag-lecture ngayon. Hindi nila alam ang iyong kakayahang medikal. Okay lang, kakausapin ko sila ulit. Masama, ang pasyente sa kama 1,900 ay malapit ng manganak. Malapit ng manganak ang pasyente sa bed 1090. Anong nangyayari? May pulong kami. Sa ganitong sitwasyon, dapat mong tawagan ng OB. Bakit ka nandito? Espesyal ang kaso ng pasyenteng ito. Hindi kaya ng mga doktor sa pagpapaanak? Narinig ko na andito lahat ng dalubhasa para sa pulong, kaya pinapunta nila ako para humingi ng tulong. Anong nangyari? Malapit ng manganak ang pasyente sa 1090, pero ang sanggol ay macrosomic at breech. Napakadelikado. Maaaring magkaroon ng obstructed labor at hemorrhage. Sa ganitong sitwasyon, ano pang hinihintay mo? Humanda na agad para sa C-section. Hindi naman sa ayaw namin, pero tumatanggi ang ina sa C-section. Ano? Tumanggi siya? Oo, sabi niya natatakot siya sa peklat. Talagang ayaw niyang gawin. Mauna ka. Tingnan natin. Dr. Liu, Opo? sumama ka rin sa amin. Si. Sa ganitong kaso, ano silbi ng pagsama niya? Wala siyang matutulong. Mag-aaksaya lang siya ng oras ng lahat. Kaya namin to. Bakit kailangan siyang sumama? Mahusay na doktor si Dr. Liu. Kung sakaling may magkamali, sa kritikal na sandali, kaya niyang magligtas ng buhay. Anong alam mo? Dr. Liu, mauna ka. Sige, tara na. Ito ang pasyente? Kahit ano paman, hindi siya papayag sa CE section. Kritikal ang sitwasyon. Ayaw ko ng C-section. Gusto ko ng natural na panganganak. Ang sanggol ay macrosomic at breech. Imposible ang natural na panganganak. Kung hindi tayo kikilos, baka mawala sa atin ang dalawa. Eksakto. Kailangan nating maghanda para sa C-section agad. Hindi pwede. Sabi ko walang C-section. Seryoso ako. Sa ibabaw ng bangkay ko. Ako ay isang movie queen. Kung ang peklat ay makakaapekto sa acting career ko, mas gusto ko pang mamatay. Nagbibiro ka ba? Ang breech position ay lubhang mapanganib. Kung mastak ang ulo ng sanggol, maaaring humantong sa kakulangan ng oxygen. Hindi lang ang sanggol, kapwa sila mawalan ng buhay.
At saka, malaki ang sanggol. Sa sitwasyong ito, ang pagpupumilit sa natural na panganganak ay talagang pagpapatiwakal. Dr. Liu, ano sa palagay mo? Ano ang silbi ng pagtatanong sa kanya? Ang ina ay nagkakaroon na ng contraction. Imposible na i-turn ang sanggol sa labas ngayon. Ang C-section ang tanging option. Doktor, kamusta ang ina? Napakasama, inirerekomenda namin na pirmahan agad ang pahintulot para sa C-section. Kung hindi, parehong ina at sanggol ay nasa malaking panganib. Hindi. Ilang beses ko bang sasabihin? Sabi ko walang C-section. At iyon na ang huli. Sige na, magpa-C-section ka na. Mas mabuting iligtas ang buhay mo kaysa iwasan ng peklat. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Sabi ko natural na panganganak. Natural na panganganak ito. Gusto ko ng natural na panganganak. Huwag mag-atubili. Bawat segundo ng pag-aatubili ay nagdaragdag sa panganib. Sige, kung wala ng ibang paraan, ituloy na ang C-section. C-section? Sa ibabaw lamang ng bangkay ko. Sobrang matigas ang ulo niyan. Kung ganito pa rin, paano yan gagana? Ang buhay ng tao ay hindi biro. Buhay mo yan, sinasabi ko sa iyo ng diretsyo. Kung hindi ka magpa-C-section, parang sentensya ng kamatayan. Hindi, Dean. Pwede ba mag-isip ka ng ibang paraan? Sa sitwasyong ito, ang mungkahi ko ay C-section lang. Pero ang ina ay matigas ang ulo. Ang ospital natin walang paraan para gawin yan. Dean Shen, sa totoo lang, may paraan ako. Anong paraan ang kaya mo sa puntong ito? Ano, bibigyan mo siya ng herbal tea at lalabas ang sanggol? Sa sitwasyong ito, para maiwasan ang mahirap na panganganak, ang tanging opsyon ay C-section. Tanging peklat lang yan. Malaking bagay ba yan? Anong ibig mong sabihin na peklat lang? Ito ang pinaghirapan kong karera. Ang ipinagmamalaki kong karera. Hindi ako pwedeng magpa-C-section. Gusto ko ng natural na panganganak. Gusto ko ng natural na panganganak. Kaya ko ang anumang sakit. Gusto ko ng natural na panganganak. Dean, mangyaring mag-isip ka ng paraan. Tingnan mo, hindi na siya makakatagal. Dr. Liu, gaano ka kumpiyansa? Kumpiyansa? Sa ganitong kaso, kahit bumaba ang mga Diyos, ang tanging opsyon ay C-section. Dean Shen, tungkol sa kumpiyansa, hindi ko masasabing 10 sa 10, pero siyam ang meron. 70%. Alam mo ba ang isang macrosomic na sanggol na naka-breach? Ano ang ibig sabihin noon? Dekada na akong nagsasanay. Sa kasong ito, ang C-section lang ang posible. Wala pa akong nakikitang matagumpay na vaginal delivery. Eksakto. Ito ay isang ospital. Huwag mong ikumpara ang ilang rural na folk remedy sa aming ospital na propesyonal na kadalubhasaan. Huwag mong ilagay sa parehong antas. Ang aking pamamaraan ay hindi folk remedy. Walang kailangang operasyon. Wala ring gamot. Dean Shen, mangyaring magtiwala ka sa akin. Papasukin mo ako doon. Kung hindi, tingnan mo ang sitwasyon. Kahit pumayag ang ina, ang operasyon ay malamang na magwawakas ng masama. Hindi pwede, Dean Shen. Isang TCM na doktor mula sa maliit na ospital, ganap na hindi kilala. Kung magkamali, bukas na headline, artista sa mahirap na panganganak, isang kwento ng 2 buhay na nawala, ay magkakaroon ng pangalan ng aming ospital. Maliit na ospital? Dean Shen, maaasahan ba talaga ito? Ang kakayahang medikal ni Dr. Liu ay kaya kong panindigan. Kung sinabi niyang 70%, tiyak na isang 70% katiyakan. Sige. Papasukin si Dr. Liu. Papasukin siya. Dan, 2 itong buhay ang nakataya. Ang pagsang-ayon sa kanya ay napakadelikado. Invest. Dean, may hawak siyang napakalaking karayom. Ano ang ginagawa niya dito? Ano ang gagawin niya? Ano ito? Acupuncture? Ang ina at anak ay may iisang acupoints. Sa isang karayom na ito, kung matamaan ko ang laugong point ng sanggol, ito ay magpapasigla sa function ng puso ng sanggol. At ibabaliktad ang breech position. Ano? Imposible. Pabayaan mo na. Ang pag-stimulate ng mga acupoint, kung kaya nitong i-turn ang posisyon ng sanggol, ang pagtatangkalang natamaan ang mga ito ay napakahirap. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na kayang gawin ng tao. Ang mga acupoint ng katawan ay napakakomplikado.
Kahit para sa mga matatanda, kailangan mong umasa sa paghawak at paningin para mahanap ang mga ito. Pabayaan mo pa ang isang fetus. Hindi lang isang fetus, kundi isang fetus na nasa loob ng sinapupunan. Sa pamamagitan ng tiyan ng ina, upang tamaan ng wasto ang mga acupoint, ay isang pantasya lamang. Ilan pa kaya kamanghamanghang kakayahang medikal ang mayroon si Dr. Liu na hindi natin alam? Hindi. Ito ay masyadong mapanganib. Ito lang ang paraan para maihatid ang sanggol ng walang C-section. Wala na tayong oras para mag-alinlangan. Magtiwala ka sa akin. Sige, doktor, nagtitiwala ako sa iyo. Sige, gawin mo na. Kung hindi ko kayaning ito, paano ako magiging ina ng aking anak? Sige. Ipasok ko na ang karayom. Si. Tuloy lang. Huminga ka ng malalim. Lumabas na ang sanggol. Lumabas talaga, hindi ko to mapaniwalaan. Iniluwal niya ang sanggol. Uy, tingnan mo, ang kamay ng sanggol, may marka ng karayom. Ang kasanayan ni Dr. Liu ay talagang pambihira. Talagang karapat dapat siya. Kahanga-hanga. Napakagaling. Kunin mo ang gamot. Salamat, Dr. Liu. Dr. Liu? Hindi ba ikaw yung sikat na artista, Li Jialing? Dr. Liu, huwag mo yung sabihin. Kung hindi ka na magitan, ako at ang anak ko ay nasa malaking panganib. Mabait ka naman. Ito lang ay datungkulin namin bilang mga doktor. Dr. Liu, tanggapin mo ito. Ito. Hindi ako karapat dapat dito. Trabaho namin ito. Dr. Liu, may hiling ako. Pwede bang magpa-picture sa'yo? Siya, Ang galing! Dr. Liu, pakiusap. pakiusap. Ang sakit naman. Walang kwenta ang pagpunta namin. Buwisit na matandang iyon ang may kasalanan. Pakikialam sa aming negosyo. Nawala ang perang dapat naming makuha. At hinayaan namin siya sa harap ni Mr. Xiang na maging sobrang mayabang. Naiinis ako kapag naiisip ko iyon. Ano ba ang dapat ikatakot? Meron pa akong bagong proyekto sa gamot. Ito ay isang espesipikong gamot para sa leukemia. Nagbayad ako ng malaking halaga para makuha ang eksklusibong karapatan sa buong bansa. Kapag dumating ang panahon, ang mga pasyenteng gustong gumaling ay kailangang bumili ng gamot natin. Pagbebenta ng gamot? Makapagbibigay ba iyon sa atin ng kasing dami ng paggamot sa anak ng pinakamayaman? Ito ay isang espesipikong gamot. Mababa ang gastos, mataas ang kita. Ang mga pasyenteng iyon ay sapat ng nagdusa sa kanilang sakit. Sila ay ibubuhos lahat ng pera nila para dito. Kapag dumating ang panahon, ipromote mo ito ng maayos. Anak ng pinakamayaman? Wala iyon. Mas malaki ang kikitain natin. Yun ang sinabi ko. Sumusunod kami kay Professor Gu at hindi tayo magkukulang sa pera. Napakagaling. Talagang napakagaling. Professor Gu, mayroong bisita para sa iyo. Kayo ba si Professor Gu? Oo, ako nga. Ano ang problema? Mabuti. Natagpuan ka na namin. Ito kasi, narinig naming mayroon ka. Isang espesipikong gamot para sa leukemia. Pumunta kami rito, mula sa malayo. Ang asawa ko 8 taon na ang nakalipas na diagnose na may leukemia. Sinubukan namin ang lahat. Wala nang epekto. Pakiusap. Nakikiusap ako, Professor Gu. Kailangan mo kaming tulungan. Huwag kang mag-alala, ma'am. Napunta kayo sa tamang lugar. Kita mo? Ito ang espesipikong gamot para sa leukemia. At ito ay epektibong pumipigil sa pathogen. Ma'am, tingnan mo muna ito. Ano? 500,000. Bakit ang mahal? May pagkakamali ba? 1. Walang pagkakamali. Iyan ang presyo. Kami lang ay ordinaryong tao. Hindi namin kayang makabuo ng ganyang kalaking pera ngayon. Pwede mo bang ibaba ng kaunti? Ma'am, tingnan mo. Pinapahihirapan mo ako. Ang gamot na ito,
Ito ay isang tiyak na gamot para sa leukemia. Ang epekto nito, agarang epekto. Kami, ang tanging may autoridad sa bansa na ibenta ito. Tama iyan. Malakas na gamot. May katumbas na presyo. 500,000 ang pinakamababa. Magtanong-tanong ka, ang gamot na ito sa 500,000, naghahabulan ng mga ospital para dito. Tingnan mo, sinusubukan lang naming gawin ang pinakamabuti para sa pasyente. Isipin mo, kumpara sa buhay ng asawa mo, itong 500,000, ano ba talaga? Naibenta na namin ang aming bahay. Ngayon, talagang hindi namin kayang makaipon ng ganyan karami. Professor Gu, nakikiusap ako. Pwede mo kaming tulungan. Magpakumbaba ng kaunti? Hindi naman sa ayaw ko tumulong. Pero kung mahirap ka, hindi ka karapat-dapat sa paggamot. Kalimutan mo na? Umalis na tayo. Ano ang gagawin natin ngayon? Siguro dapat umuwi na lang tayo. Hindi. Ang sakit mo, makakahanap ako ng paraan para gamutin ito. Naalala ko na. Dr. Liu. Susunod, Dr. Liu, tulungan po ninyo ang asawa ko. dahan-dahan lang. Ito ay, Ang asawa ko, siya ay may cancer sa dugo. Pumunta na kami sa mga ospital sa buong bansa. Lahat sila ay nagsabing hindi na ito magagamot. Ang espesyal na gamot ay napakamahal. Talagang hindi namin kayang bilhin. Talagang wala kaming mapuntahan, Dr. Liu. huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo munang suriin ko ang asawa mo. Maupo ka muna. Dr. Liu, kamusta na ang asawa ko? Ang kalagayan ng asawa mo ay hindi mukhang maganda. Kukuha ako ng gamot. Hintayin mo ako, sandali. Ayos lang. Alam ko ang sarili kong sakit sapat na. Sa tingin ko, oras ko na. Pagkatapos kong mamatay, ibalik mo ako sa aming bayan. Manong Yang, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Anong mamatay? Si Dr. Liu ay pumunta para ihanda ang iyong gamot. Ma'am? Ayos lang. Ang sakit mo ay hindi nakamamatay. Ito ay magagamot. Ang gamot na ito, ipainom mo sa asawa mo. Ilagay sa kanyang bibig. Huwag mong hayaang nguyain niya ito. Hayaan itong matunaw ng natural. Manong Yang, anong problema? Anong problema, Dr. Liu? Anong nangyayari? Huwag mag-alala. Ang sakit ng asawa mo dahil sa mga lason sa kanyang dugo na naipon ng sobra. Ang gamot ay kailangang gumana at pumasok sa daluyan ng dugo upang alisin ang mga lason. Normal na reaksyon ito. Kaya normal ito. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong relax. Ngayon napakalinaw ng pakiramdam ko sa buong katawan. Para sa unang dosis, ang dosis ay medyo malaki kaya mas kapansin-pansin ang epekto. Tungkol naman sa natitirang gamot, maaari mo itong iuwi at ipagpatuloy ang pag-inom. Kailangan mong tapusin ang isang kurso ng paggamot. Ang paggamit at dosis ay isinulat ko sa loob. Ang sakit ay natural na maaalis. Napakagandang gamot. Hindi naman masyadong mahal, di ba? Naubos na namin halos lahat ng aming ipon, di ba? Oo, Dr. Liu. Pagkatapos kong gumaling, makakabalik na ako sa trabaho. Kung hindi, sa ngayon, pwede ba kaming magsulat ng IOU? Pakinggan ninyo ako. Ang gamot kong ito ay nagkakahalaga ng $13 bawat dosis. Maggagaling ka pagkatapos ng 5 dosis. Tanggap nyo ba iyon? $13 bawat dosis? Napakagandang gamot, napakamura. Oo, tanggap namin iyan. Sino bang mag-aakala na ang gamot na $13 bawat dosis ay mas mahusay pa kaysa sa himalang gamot na $500,000? Oo, mas mahusay. Bilang mga manggagamot, tungkulin naming magligtas ng buhay at makinabang ang mga tao. Ito ay na may kaunting gastos sa inyo upang makamit namin ang pinakamataas na lunas para sa inyo. Iyan ang aming tungkulin. Talagang ikaw ang aming tagapagligtas. Hindi ko karapat-dapat iyon.
mangyaring tumayo. Dr. Liu, alam ko ang maraming iba pang pasyente sa katulad na sitwasyon. Hindi nila kayang bayaran ang mga mamahaling gamot na iyon. Nagtataka ako kung maaari naming hilingin sa iyo, Dr. Liu, na gamitin din sila. Siyempre, kaya kong gamutin ang dami ng pasyenteng dadalhin mo. Dalhin mo sila. Marami sila. Galing sila sa aming asosasyon ng pasyente. Noong una, hindi namin alam ang reputasyon ni Dr. Liu. Kung alam lang namin ng mas maaga, hindi sana kami nagdusa ng sobra. Oh, naiintindihan ko. Manong, paano ito? Lahat ng pasyente sa grupo mo, ako. Kaya silang gamutin lahat. Magdaraos ako ng pulong para sa promosyon ng gamot. Papuntahin mo silang lahat at kunin ang murang gamot ko. Pagkatapos nilang gumaling, lahat ay magiging masaya. Ano sa tingin mo? Siya. Dr. Liu, hindi lang kayo isang mahusay na doktor, kundi mayroon din kayong napakagandang etika. Tunay na, kayo ay isang modernong huwatuo. Sa ngalan ng aming mga matatandang kaibigan sa Asosasyon ng Pasyente, salamat, Dr. Liu. Manong, tungkulin ko ito. Pinalalaki mo ako. Mangyaring umuwi at magpahinga. Ipasama mo sa asawa mo na alagaan ka ng mabuti. Okay? Magpahinga ka lang. Hindi ba ito malinaw na laban sa atin? Eksakto. Mababang halaga na paggamot para sa leukemia? Nakakatawa. Hindi ba marunong lang siyang magtusok ng karayom? Naglakas loob siya. Namanloko ng mga tao ng ganito. Mabuti. Hintayin mo, matanda. Ilalantad ko ang kanyang pekeng maskara sa harap ng lahat. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking pulong ng promosyon. Ngayon, tinipon ko kayong lahat dito upang tulungan kayo maalis ang sakit ng leukemia. Ang gamot na ito ay binuo ko sa Renshin Hospital sa pamamagitan ng maraming taon ng klinikal na pananaliksik. Ito ay isang herbal na lunas. Ang herbal na lunas na ito ay makapagpapanumbalik ng ki at magpapalusog ng dugo para sa mga banayad na kaso at para sa malalang kaso. Ito ay maaaring gamutin ang sakit ng unti-unti. Ang presyo ay $10 bawat dosis. Ang taong ito ay isang manloloko. Huwag maniwala sa kanya. Lahat. Peke tong lalaking to, Liu Yicheng. Tumatanda ka na at may lakas ka pa ng loob na magtipon ng tao para magbenta ng pekeng gamot dito? Wala ka bang hiya? Walang katuturan ang sinasabi mo. Ang gamot na ito ay isang bagay na aking maingat na binuo sa loob ng maraming taon. Paano ito magiging peke? Kailangan mo pa bang itanong? Professor Gu ay isang dalubhasa sa pharmacology. Nagtapos siya sa isang sikat na medikal na paaralan sa buong mundo. Nag-research siya ng mga gamot sa leukemia sa loob ng maraming taon. Alam niya ang sakit na ito higit sa sinuman. Kung peke man o hindi ang iyong gamot, alam niya. Isa ka lang mababang antas na doktor mula sa isang maliit na ospital. Sa iyong edad, wala ka pang isang tamang profesional na titulo. Paano ka namin mapagkakatiwalaan? Isang bagay kung mawalan ng pera ang mga tao, pero kung saktan talaga nila ang kanilang kalusugan, walang gamot para sa pagsisisi. Mga kababayan, leukemia ay isang problema na hindi pa nalulutas ng makabagong medisina. At ikaw, isang simpleng manggagamot na huwad ng Chinese medicine. Tipunin ang lahat dito para lamang makipagsabuatan sa ospital at manloko ng pera ng lahat. Ano? Pekeng gamot? Posible bang naloko tayo? Lahat, huwag kayong maniwala sa kanila. Tigilan na ang paninirang puri. Ang kakayahang medikal ni Dr. Liu ay isang bagay na lahat tayo ay nakita natin ng ating sariling mga mata. Paano siya manloloko ng mga tao? Tunay nga, mayroon siyang mga panlilin lang sa paglalaro ng mga panloloko, ngunit pagdating sa napakahirap na gamutin na sakit na ito, kailangan niyo pa rin kami, ang mga profesional na doktor. Ako lamang ang may tanging gamot sa bansa na makakagaling ng leukemia. Lahat, sundan ako. Aakayin ko kayo palayo sa dagat ng paghihirap. Teka, nagbebenta ka ng gamot na parang kalakal sa napakataas na presyo. Ikaw, karapat-dapat ka bang maging doktor? Ano ang sinabi mo? Ang gamot ko. Ito ay dumaan na sa hindi mabilang na klinikal na pagsubok. Nakapagligtas ako ng maraming buhay. Tatanungin mo kung ako ay doktor. Tama iyan, Liu Yicheng. Hindi mo naman talaga iniisip na dahil lang nakatulong ka sa ilang tao, espesyal ka na, di ba? Swerte ka lang. Tama. Ang ganitong bagay, kailangan ng ekspertong may internasyonal na sertipikasyon. Sa palagay ko,
Ang gamot ng eksperto ay mas maaasahan. Pero narinig ko mahal daw ang gamot na ito. Isang bote ay nagsisimula sa 500,000. 500,000? Eksakto. Kayo lahat ay talagang nakatanggap ng internasyonal na sertipikasyon. Pero ang gamot ninyo ay ibinebenta bilang isang kalakal. Ang presyo ay talagang hindi makatwiran. Ito ay pagsasamantala sa kahinaan ng mga pasyente. Ninakawan ang mga pasyente. Dapat nilang malutas ang kanilang pinakamalaking problema sa kalusugan na may kaunting tubo. Ngunit para sa sarili ninyong pansariling pakinabang, nagbubulag-bulagan kayo sa kanilang pagdurusa. Higit pa rito, inuri ninyo ang mga pasyente sa iba't ibang klase. Ang may pera ay ginagamot, ang wala ay pinababayaan. Ang ganoong pag-uugali, karapat-dapat pa ba itong tawaging manggagamot? Huwag mong baligtarin ang mga katotohanan. Medyo mahal ang gamot ko, pero epektibo ito. Mas mabuti pa iyan kaysa magbenta ka ng pekeng gamot dito. Ngayon, ipinapangako ko sa lahat na ang gamot ko ay talagang maayos, garantadong epektibo. Titiyakin kong makukuha ng bawat pasyente ang gamot, makakuha ng murang gamot, makakuha ng mabisa at magandang gamot. Talagang puso ng isang manggagamot. Mabuti. Oo, ang asawa ko. Kinuha niya ang gamot ni Dr. Liu at gumaling siya. Lahat magtiwala kay Dr. Liu, ang asawa ko. Pagkatapos inumin ang gamot ni Dr. Liu, hindi na siya nangangailangan ng wheelchair. Ang kanyang sigla ay magaling. Salamat. Bigyan mo ako ng isang dosis. Ako. Dr. Liu, gusto ko rin ng isa. Gusto ko ng 5 dosis. Gusto ko ng 5 dosis. Kayo mga walang kwenta, hindi kayo umiinom ng gamot ko. Pagsisihan ninyo iyan. Sino sa inyo si Gu Jianhua? Sino ka? Galing ako sa Bureau ng Pagsisiyasat sa Kaligtasan ng Gamot. Team Leader Huagang. Pinaghihinalaan kang nagmamanipula ng presyo ng gamot. Mangyaring kasama ang kumpanyang Ronghua, makipagtulungan sa aming pagsisiyasat, dalhin siya. Isa itong pagkakamali. Isang pagkakamali. Hoy, magaling! 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 Para sa lahat ng bagay sa ospital, nagsumikap ka. Dapat mong alagaan ang sarili mo. Oh, wala iyon. Ako. Hanggat nakikita ko ang aking mga pasyente bumalik sa normal na buhay, ang aking puso ay napuno ng kagalakan. Bumalik na ang anak. Sabihin mo na, ano ang problema? Kung hindi mo ako bibigyan ng bigay kaya, ako na ang kikita. Ang inaalala mo lang ay pera? Ngayong ikakasal ka na, nakalimutan mo na ang iyong ina. Alam mo ba kung gaano kahirap nagtrabaho ang iyong ama para makuha ang dote para sa iyo? Marami siyang tiniis. Tatay, ano ang problema? Wala. Hindi alintana ni Pianra na ako ay mahirap. Pumayag siyang pakasalan ako. Ayoko lang siyang biguin. Hindi ko inaasahang mauuwi ito. Naiintindihan ko. At ito ay mula sa iyong nanay at sa akin. Lahat ng ipon namin sa buong buhay namin, pinagsama-sama, sapat na para umabot sa halagang ito. Matandang mag-asawa lang kami na may limitadong kakayahan. Ito lang ang kaya naming itulong. Kunin mo? Kunin mo? Salamat, tatay. Ito ay sa iyong ama. Sa lahat ng mga taon na ito, sakit pagkatapos ng sakit, ito ang nakuha niya mula rito. Siguraduhing ingatan mo ito. Sine. Tatay, huwag kang mag-alala. Kapag napakasalan ko si Pianran, aasikasuhin ka naming mabuti. Dahil narito tayo para pag-usapan ang kasunduan, ang dote na napagkasunduan natin dati. Paano na ang paghahanda? Huwag kang mag-alala. Ito ang 800,000 na inihanda naming mag-anak. Hindi kulang ng kahit 1 sentimo. Ito ay maliit na tanda mula sa aming pamilya. 800,000. Paano magiging sapat iyon? Sinusubukan mo bang paalisin ang isang pulubi? Ang aking anak na babae ay, pagkatapos ng lahat,
Isang mataas na pinag-aralan na nagtapos mula sa isang nangungunang universidad. Kung gusto mo siyang pakasalan, ang DOT, dapat ay hindi bababa sa 2 milyon. Malinaw naman tayong nagkasundo dati. 800,000 dolyar iyon. Ngayon, bigla mo nalang babaguhin? Hindi ba iyan pagbalik sa salita mo? Liu Xin, pakisabi. Pwede ba kang magsalita ng ganyan sa nanay ko? Ako, si Deng Pianran. Hindi ba ako karapat-dapat kahit 2 milyong dolyar? Nabigay kaya? Pianran, hindi ko sinasadya yon. Maniwala ka sa akin. Pangako, mamahalin kita. Tingnan mo, tungkol sa bigay kaya. Pwede bang konting paliwanag? Oo, Mrs. Deng. Kapag nagpakasal si Pianran sa amin, ako at ang asawa ko, tuturingin namin siyang sariling anak. Hindi siya mahihirapan sa amin. 2 milyong dolyar ay discount na yan. Alam mo, ang asawa ko ay senior executive sa Shang Group. Kayo ay maliit na ospital lang. Na gumagamot ng pasyente. Ang anak kong babae na mapangasawa sa inyo ay pagbaba ng antas. 2 milyong dolyar ay pabor na pinakamababa na tanggap namin. Kung gusto ninyong magpakasal, 2 milyong dolyar, kahit 1 sentimo ay hindi pwedeng bawasan. Anong ibig sabihin ng gumagamot lang ng pasyente? Ang tatay ko ay nagliligtas ng buhay sa kanyang gamot. Ma'am, wag naman kayong ganyan. Liu Xin, pakisabi. Pwede ba kang magsalita ng ganyan sa nanay ko? Humingi ka agad ng tawad sa nanay ko. Kung hindi, ako, si Deng Pianran, ay hindi itutuloy ang kasal. Sige, kanselahin na ang tulad mo. Na hindi gumagalang sa pamilya ko. Ay hindi ko rin gustong pakasalan. Anong sinabi mo? Tama na. Ang pamilyang ganito, hindi man lang makapaglabas ng 2 milyong dolyar, ay hindi dapat magpakasal ng sinuman. Kuripot at nakatira sa basurang ito. Kung mapangasawa niya yan, maghihirap lang siya. Shin, maupo ka. Mrs. Deng, hindi niyo masisisi si Shin. Ako, ang kanyang ama. Ang walang kwenta. Hindi, tay. Isa kayong mahusay na doktor na nagpapagaling ng tao. Sila, ang hindi karapat-dapat sa pamilya natin. Anong klaseng doktor yan? Hindi nga siya professor ng medisina. Ang tatay ko ay senior executive sa Shang Group. Kumikita siya ng milyon-milyon kada taon. Ang pamilya ninyo ay wala. Anong sinabi mo? Ay, Chairman Shang, bakit po kayo pumunta ng personal? Dapat po kayo nagpaalam ng maaga. Mr. Xiang, Dean Shen, ano po ang dahilan ng inyong pagpunta? Dr. Liu, iniligtas ninyo ang aking anak noong nakaraan. Kayo po ay isang malaking tagapagbigay ng tulong sa pamilya Xiang. Noong nakaraan, 12 piso lang po ang inyong sinisingil para sa konsultasyon at pagkatapos ay nagmadali kayong umalis. Pakiramdam ko po ay sobrang nagkasala ako tungkol doon. Kaya ngayon, hiniling ko kay Dean Shen. Nadalhin ako rito upang pasalamatan kayo ng personal. Tapos, narinig ko na ang inyong anak ay may engagement dito. Kaya pumunta kami upang mag-alay ng aming mga biyaya at makibahagi sa inyong kagalakan. Ngunit hindi ko inaasahan. Ang aking makikita ay isang ganitong sitwasyon. Kayo po ang tagapagbigay ng tulong ni Mr. Shang. Tama po. Si Dr. Liu ay hindi lamang tagapagbigay ng tulong ni Mr. Xiang, kundi pati na rin ang tagapagbigay ng tulong ng aming buong probinsyal na ospital. Tatay, dahil kayo. Ay, iyon ay isang hindi pagkakaunawaan lang. Ay, pamilya naman tayo rito. Ang bigay kasal ay madaling pag-usapan. Oo, Liu Xin. Kaya ikaw at si Chairman Shang ay may ganyang koneksyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Ang kasal na ito, kinakansel ako. Tatay, desisyon ko na. Gusto kong matuto ng medisina mula sa inyo. Mabuti. Ha ha ha. Kaya hayaan ninyo akong mamuhunan kay Dr. Liu upang magtayo ng ospital upang ang inyong mga kasanayan sa medisina ay ganap na maipalaganap at maikalat. Ha ha ha. Tatay, ano ang ibig sabihin nito? Bueno,